ihulog ninyo ang lambat. Bahagi yun na kung tinignan po natin, mga mangingisda ito, alam nila yung kanilang ginagawa. Bahagi yun na kung saan ay ipinamamanin ni Jesus. Ngayon, siya'y muling nabuhay, yung paanyaya ni Jesus sa krus, hindi lamang bilang manghuhuli ng isda, ngunit muling silang itinatawag ni Jesus bilang mga mamamalakaya ng tao. Kasi ito yung patuloy na mensahe na ibinibigay niya na ipamalina sa mga kapatid na siya ay muling nabuhay. Kaya bahagi mo ng pagkakataon. Ngayon ito po ay sa Ebanghelyo ni San Juan, sa Ebanghelyo ni San Lucas ay may bahagi ito. Yung unang bahagi, pumalaot kayo at ihulog ninyo ang lambat. Dito ay sinabi lamang ni Jesus na ihulog ninyo ang lambat. So malapit lang sapagkat 90 meters ang nagkakarinigan si Jesus at ang mga alagad si Jesus na nasa pangpang na ilog Jordan. Hindi pala ito ilog Jordan, ito ay Sea of Galilee, Sea of Tiberias, bahagi yun. So 90 meters lamang ang layo, kaya naririnig nila yung sinabi ni Jesus. Sure, medyo malakas kasi malayo-layo yung 90 meters. Pero ito yung hamon na nais natin pag-nilay-nilay ngayon sa araw na ito, ay ihulog ninyo yung lambat. Kinakailangan natin para makahuli ay ihulog natin yung lambat. At lalong-lalo na sa mababang pamamaraan ay yung paanyaya na pinapahayag ni Jesus ay di sa pamagitan ng ating pagkilos, yung ating pagkasakatuparan ng turo ng ating pananampalataya, ang mamuhay sa halimbawa na ipinamanin sa atin ng ating Panginoong Hesus Kristo. Doon din na makikita, hindi lamang sa salita, kasi kaya very makahulugan yung ipinahayag ni Jesus, ihulog nyo yung inyong lambat. Kinakailangan na ito maliwanag na pagkilos. At para sa mayusda, ay talagang iahagis mo yung lambat. Magbibigay ka ng sapat na lakas para ihagis mo ang lambat. At ang lakas mo nito para hugutin yung lambat na iyong inuhulog. Hindi lang mo ito kung tawagin natin ay mental calisthenics. Hindi lang ito nasa isip, hindi lang ito nasa plano, ay maliwanag na pagkilos na kinakailangan natin gawin. Kaya nga yun yung hamon, live by good example. Hindi kinakailangan maging perfect. Hindi naman tayo perfect ito eh. Bahagi
natin sa panawagan ng buong may kapal. Sabi nga, sa pamamaraan na tayo ay kung saan tayo nakadubog, kung saan tayo namumuhay sa mismong pamamaraan natin ng buhay, doon natin ibahagi ito. Ang sabi nga natin, alam natin na ay yung hamon na pinamamanig na Jesus siya nakasalalahigit sa lahat sa atin, sa turo ng pag-ibig. Kaya ang sabi nga natin, napakalawak ng pag-ibig. Pero saan tayo magsisimula? Sa katarungan. Kasi yung minimal na pagkilos natin na masasabi natin tayo umiibigay sa pamagitan ng katarungan. Pagbibigay ng hinihingi ng katarungan. Yun yung preliminary na hinihiling sa atin bilang mga umiibig maging makatarungan. Hindi ba pwede ko sabihin natin na iniibig natin ang bawat isa, pero sabi na natin, suwapang tayo. Hindi. Kinakailangan ang lahat ng pag-ibig ay nagsisimula sa pagiging makatarungan. Kaya napakahalaga na maituro natin yung paanyaya na ito. Natin yung katarungan. Ay di ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Ibigay sa tao ang para sa tao. Pero yun, sabi lang, ay doon natin makikita minimal. Ito yung pinaka mababa. If you would like to explore at paramihin ito, hindi mas marami pa. Pero doon muna tayo magsimula sa pagiging pagpapahayag ng katarungan.